Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 3, Good Manners and Right Conduct, Week 2, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At natutukoy na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Magandang araw sa inyong lahat! Maaari rin ba ninyong batiin ng magandang araw ang inyong mga kamag-aral? Narito ang isang gawain. Una, magtatanong ang guro. Pangalawa, kung oo ang inyong sagot, kayo ay tumayo. Pangatlo, kung hindi naman ang inyong sagot, kayo ay manatiling nakaupo. Pang-apat, tatawag ang guro ng 2 hanggang 4 na mag-aaral upang ipaliwanag ang kanilang mga kasagutan. Sa inyong palagay, kayo ba ay isang mabuting tao? Mula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw pa, lalo pa nating mauunawaan ang kahulugan ng pagiging mabuting tao. Kung kanina, tinanong ko kayo kung sa palagay ba ninyo ay kayo ay mabuting tao. Ngayon naman ay tatanungin ko kayo. Kayo ba ay isang mapagmahal na tao? Kung oo ang inyong sagot, itaas ninyo ang inyong 2 kamay. Kung hindi naman ang inyong sagot, yumuko. Mula ngayong araw hanggang sa mga susunod pang mga araw ay lalo pa nating mauunawaan ang kahulugan ng pagiging mapagmahal. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At natutukoy na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Pagmasdan ang jumbled letters sa ibaba. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang isang salita. Mga bata, ano ang kahulugan ng salitang nabuo para sa inyo? Ngayon naman ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Mga panuto, itaas ang inyong kanang kamay kung sa palagay ninyo ang sasabihin ng guro ay kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Kung hindi naman, itaas ninyo ang inyong kaliwang kamay. Naiintindihan ba ng lahat? Ating talakayin ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ngayon naman ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ating basahin ang mabait na bata. Ang mabait na bata. Nasa sala si Manoa at naglalaro ng kanyang laruan nang dumating ang kanyang lola. Manoa, apo, tulungan mo nga ako na hanapin ang salamin ko sa mata, sabi ng kanyang lola. Dali-daling itinigil ni Manoa ang paglalaro at hinanap ang salamin. Nakita niya ito sa ibabaw ng mesa sa kusina. Ito na po, lola, sabay abot ng salamin.
"Salamat apo," tugon ng lola ni Manoa. Pagbalik ni Manoa sa sala, nakita niyang pinaglalaruan ng kanyang kapatid ang kanyang laruan. Sa halip na magalit ay lumapit si Manoa at nakipaglaro sa kanyang kapatid. Maya-maya pa ay tinawag na ang magkapatid para kumain. Gusto pa sanang maglaro ng kapatid ni Manoa, ngunit sinabi ni Manoa na maglaro na lang sila ulit pagkatapos kumain. Pagdating sa hapagkainan, nakita ni Manoa na gulay ang ulam. Hindi mahilig sa gulay si Manoa, pero alam niya na niluto ang ulam na ito para sa kanila. "Salamat po sa ulam, kumain na po tayo," sabi ni Manoa. "Magdasal po muna tayo bago kumain," dagdag pa niya. Sama-samang nagdasal at kumain ang buong pamilya. Ngayon mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang ginawa ni Manoa sa utos ng kanyang lola? Ano naman ang ginawa ni Manoa nang makita niya ang ginawa ng kanyang kapatid sa kanyang laruan? Ano ang ginawa ni Manoa sa hapagkainan? Sa iyong palagay, mabuti ba ang ginawa ni Manoa sa kanyang lola, kapatid at ina? Bakit? At panghuli, anong katangian ng isang bata ang ipinakita ni Manoa? Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Una, magtatakda ng numero ang guro sa bawat isa sa mga mag-aaral. Pangalawa, tandaang mabuti kung anong numero ang nakatakda sa inyo. Pangatlo, pagkatapos ay tatawag ang guro ng numero. Pang-apat, tatayo ang mga naitakdang numero na katulad ng natawag ng guro. Panglima, ang natawag ay magsasabi ng isang halimbawa ng wastong paraan ng pakikipagkapwa. Pang-anim, sasabihin din ng natawag kung ano ang dahilan kung bakit sa palagay niya ay halimbawa ng wastong paraan ng pakikipagkapwa ang kanyang binanggit. At pang-pito, pagkatapos ay aalamin kung sasang-ayon ang klase sa nasabing halimbawa. Narito pa ang isang pangkatang gawain. Mga Una, bubuo ng 5 pangkat ang bawat klase. Bibigyan ng sitwasyon ang bawat pangkat. Pangatlo, isasadula ng bawat pangkat ang ibinigay na sitwasyon ng guro sa harap ng klase. Pang-apat, huhulaan ng bawat pangkat ang isasadula ng pangkat na nasa harapan. Pang-5, isusulat ng bawat pangkat sa malinis na papel ang kanilang kasagutan. At pang-6, ang makaapat na tamang sagot ang tatanghaling panalo sa laro. Sundin ang panuto ng ating gawain. Una, magkakaroon tayo ng think, pair, share na gawain. Pangalawa, humanap ng iyong kapareha. Maaaring piliin ang katabing kaklase. Pangatlo, pumili ng 3 sitwasyon na ibibigay ng guro na sasagutin o tatalakayin. Pang-apat, ibahagi ang iyong kasagutan sa iyong kapareha. Narito naman ang mga gabay na tanong. Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang kabutihan sa kapwa? Bakit ito ang iyong naging kasagutan? Ipaliwanag sa iyong kapareha.
Narito naman ang mga sitwasyon. Una, nasugatan ang iyong kapatid. Pangalawa, hindi maabot ng iyong lolo ang kanyang tsinelas dahil masakit ang kanyang likod. Pangatlo, hindi pa kumakain ang inyong alagang aso o pusa. Pang-apat, inuwian ka ng pasalubong ng iyong lola. At panglima, naglilinis ng bahay ang iyong magulang. Ngayon naman ay pumili ng mga salita sa ibaba na nagpapakita ng pagiging mapagmahal o hindi pagiging mapagmahal. Isulat ang mga salita sa bawat daliri batay sa hinihinging impormasyon. Para sa pandalawahang gawain, kumuha ng isang kapareha. Pangalawa, sa isang papel, sumulat ng 1 kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa na maaaring ngayon mo lamang natutuhan. Pangatlo, isulat rin kung bakit ngayon mo lang ito natutuhan. At pang-apat, kung ang sagot sa tanong sa itaas ay wala, isulat kung paano mo natutuhan ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa na natukoy sa aralin ngayong araw. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At natutukoy na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Magandang araw sa inyong lahat! Maaari rin ba ninyong batiin ng magandang araw ang inyong mga kamag-aral? Ngayon naman ay isagawa ang mga sumusunod. Una, magtatanong ang guro. Pangalawa, kung oo ang inyong sagot, kayo ay tumayo. Pangatlo, kung hindi naman ang inyong sagot, kayo ay manatiling nakaupo. Pang-apat, tatawag ang guro ng 2 hanggang 4 na mag-aaral upang ipaliwanag ang kanilang mga kasagutan. Sa inyong palagay, kayo ba ay isang mabuting tao? Mula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw pa, lalo pa nating mauunawaan ang kahulugan ng pagiging mabuting tao. Naalala pa ba ninyo ang mga napag-usapan natin kahapon tungkol sa mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa? Kung sa tingin ninyo ang aking babanggitin ay kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa, pumalakpak. Kung hindi naman ay iwagayway ang mga kamay. Kahapon ay tinanong ko kayo ng kaparehang tanong. Kayo ba ay isang mapagmahal na tao? Kung oo ang inyong sagot, itaas ninyo ang inyong 2 kamay. Kung hindi naman, ang inyong sagot, yumuko. Mula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw pa, lalo pa nating mauunawaan ang kahulugan ng pagiging mapagmahal. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At natutukoy na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Basahin ang salitang nakapaskil sa PowerPoint at sagutin ang tanong. Kapwa, paggawa ng kabutihan.
Ngayon, ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil? Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Una, tatawag ang guro ng mag-aaral. Pangalawa, ang natawag na mag-aaral ay dapat na magbigay ng isang kilos o gawain na ginagawa sa kapwa. Pangatlo, pagkatapos nito ay tatawag naman siya ng kanyang kaklase. Pang-apat, ang natawag na kaklase ay sasabihin kung ang nabanggit bang gawain ay nagpapakita ng kabutihan sa kapwa o hindi. Pang-lima, pagkatapos masagot ng tama ay tatawag ng muli ang guro ng panibagong mag-aaral na magbibigay ng gawain. Pang-anim, hindi na pwedeng ulitin ang nasabi na. At pang-pito, magtatawag ang guro ng 1 hanggang 3 mag-aaral upang masimulan ang laro. Naintindihan ba ng lahat? Ating talakayin ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ito ay pinamagatang ang mabuting mag-aaral. Ang mabuting mag-aaral. Maagang dumating sa eskwela si Manoa ngayong araw. Pagpasok niya sa silid, nakita niya na marumi pa ang pisara. Inilapag niya ang kanyang gamit at kumuha ng pambura sa pisara upang linisin ito. Maya-maya pa ay isa-isang nagdatingan ang kanyang mga kaklase. Matapos ang ilang minuto ay nakita ni Manoa na parating na ang kanilang guro. Nakita niya na marami itong bitbit na gamit kaya sinalubong niya ito para tulungan. Iniabot ng guro ang ilang gamit kay Manoa. "Salamat sa tulong, Manoa," sabi ng kanyang guro. "Wala pong anuman," tugon ni Manoa. Pagpasok nila sa silid-aralan, napansin ni Manoa na nagdadaldalan lamang ang kanyang mga kaklase. Tinawag ni Manoa ang atensyon ng mga kaklase niya. "Mga kaklase, narito na ang ating guro. Batiin natin siya," sambit ni Manoa. "Magandang umaga po," sabay-sabay na bati ng klase. "Magandang umaga rin sa inyo," tugon ng guro. Dali-daling pumunta si Manoa sa kanyang upuan para maghanda sa pagsisimula ng kanilang klase. Mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang nakita ni Manoa nang pumasok siya ng silid-aralan? Ano ang ginawa ni Manoa nang makita niya ang kanyang guro? Ano ang sinabi ni Manoa noong nakita niyang nagdadaldalan ang kanyang mga kaklase? Sa iyong palagay, mabuti ba ang ginawa ni Manoa sa paaralan? Bakit? At panghuli, anong katangian ng isang bata ang ipinakita ni Manoa? Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Una, magtatakda, susulat ang guro ng mga gawain sa pisara. Pangalawa, kung sa palagay ninyo ang gawaing isinulat ng guro ay kumakatawan o may kaugnayan sa pagiging mapagmahal, kayo ay tatayo. Pangatlo, kung sa palagay naman ninyo ay hindi ito kumakatawan o walang kaugnayan sa pagiging mapagmahal, itataas ninyo ang inyong 2 kamay. Malinaw ba ito sa lahat? Kung ganon ay magsimula na tayo.
Mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Una, itaas ang isang pirasong papel. Pangalawa, isusulat sa papel ang isang bagay na inyong ginagawa sa inyong kapwa. Pangatlo, ilalagay ang papel na ito sa isang karapon na nasa unahan. Pang-apat, kapag nakapaglagay na ang lahat ng papel, tatawag ang guro ng mag-aaral upang bumunot ng papel mula sa garapon. Pang-lima, babasahin ng mag-aaral ang kanyang nabunot. Pang-anim, sasabihin naman ng klase kung ang gawain ay isang halimbawa ng kabutihan sa kapwa o hindi. Pang-pito, mag-thumbs up kung kabutihan ang binanggit at thumbs down naman kung hindi. Pang-walo, uulitin muli ang proseso hanggang sa makatawag ang guro ng 5 mag-aaral. Malinaw ba ito sa lahat? Kung ganon ay magsimula na tayo. Sundin ang panuto ng ating gawain. Una, bumuo ng pangkat na may 3 miyembro. Pangalawa, sagutin ang tanong batay sa mga sitwasyon na ibibigay ng guro. Pangatlo, ibahagi ang iyong kasagutan sa iyong kapangkat. Narito naman ang gabay na tanong. Ano ang gawain sa eskwelahan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang kabutihan sa kapwa? At bakit ito ang iyong naging kasagutan? Ipaliwanag sa iyong kapangkat. Narito naman ang mga sitwasyon. Pumili ng mga pangungusap sa ibaba na nagiging epekto ng pagiging o hindi pagiging mapagmahal. Isulat ang mga salita sa loob ng kahon batay sa hinihinging impormasyon. Para naman sa pantatluhang gawain, una, bumuo ng isang pangkat na may 3 miyembro. Pangalawa, pag-usapan kung ano ang naidudulot ng mga kilos o gawain na hindi nagpapakita ng kabutihan sa kapwa katulad ng panunukso. At pangatlo, magbigay ng 3 dahilan. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasabi ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At naiisa-isa na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Magandang araw sa inyong lahat! Maaari rin ba ninyong batiin ng magandang araw ang inyong mga kamag-aral? Ngayon naman ay isagawa ang mga sumusunod. Una, magtatanong ang guro. Pangalawa, kung oo ang inyong sagot, kayo ay pumadyak. Pangatlo, kung hindi naman ang inyong sagot, kayo ay manatiling nakaupo. Sa inyong palagay, kayo ba ay isang mabuting tao? Sa mga nakaraang pagkikita natin, pinag-aralan natin ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Kaya na ba nating matukoy ang ilan sa mga halimbawa nito? Nitong nagdaang 2 araw ay tinanong ko kayo ng kaparehang tanong.
Kayo ba ay isang mapagmahal na tao? Kung oo ang inyong sagot, itaas ninyo ang inyong dalawang kamay. Kung hindi naman ang inyong sagot, yumuko. Mula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw pa, lalo pa nating mauunawaan ang kahulugan ng pagiging mapagmahal. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasabi ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At naiisa-isa na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Mga bata, sabay-sabay nating basahin ang mga salita. Kapwa, paggawa ng kabutihan, gawain o kilos. Ngayon, ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil? Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Una, tatawag ang guro ng mag-aaral. Pangalawa, ang natawag na mag-aaral ay magbabanggit ng kabutihan na ginawa niya ngayong araw. Pangatlo, pagkatapos ay tatawag naman siya ng kamag-aral para naman magbigay din ng isang kabutihang ginawa niya ngayong araw. At pang-apat, gawin ito ng 3 hanggang 5 beses. Naintindihan ba ng lahat? Ating talakayin ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ito ay pinamagatang Mabuting Bata si Manoah. Mabuting bata si Manoah. Pagkatapos kumain, tumulong si Manoah na magligpit ng pinagkainan. Pupunta sana siya sa sala upang manood ng telebisyon, ngunit napansin niya na nakaabang ang kanilang aso at pusa. Nanay, pwede ko po bang pakainin ang mga alaga natin? Paalam ni Manoah. Sige anak, nariyan ang pagkain sa kusina. Kumuha ka na lang, tugon ng nanay niya. Kumuha ng pagkain si Manoah at ibinigay sa kanilang mga alaga. Pagkatapos magpakain ng mga alaga ay nagpunta na si Manoah sa sala. Nakita niya roon ang kanyang kapatid na umiiyak. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Manoah. Natapa kasi ako at nasugatan. Tugon ng kanyang kapatid habang ipinapakita ang maliit na sugat sa tuhod. Halika, linisin natin ng tubig at sabon, sabi ni Manoah. Inalalayan niya ang kanyang kapatid at tinulungan linisin ang sugat nito. Nang makabalik sila sa sala, nilagyan ni Manoah ng gamot ang sugat at tinakpan ng bulak. Salamat Manoah, sabi ng kapatid niya. Walang anuman, tugon ni Manoah. Kung gusto mo maglaro na lang tayo para hindi mo na masyadong maramdaman ang hapdi ng sugat mo. Yaya ni Manoah. Sige, laro tayo. Masayang tugon ng kanyang kapatid. Ngayon mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang ginawa ni Manoah matapos kumain? Ano naman ang ginawa ni Manoah nang makita niya ang mga alagang hayop? Ano ang ginawa ni Manoah nang makita niya ang kanyang kapatid? Ano ang naging tugon ng kanyang kapatid? Sa iyong palagay, mabuti ba ang ginawa ni Manoah sa kanyang pamilya? Bakit? At panghuli, anong katangian ng isang bata ang ipinakita ni Manoah? Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng isang pangkatang gawain. Mga panuto,
Una, bubuo ng 5 pangkat ang klase. Pangalawa, bibigyan ng sitwasyon ang bawat pangkat. Pangatlo, itutuon ng bawat pangkat ang usapan sa kung paano maipakikita ang pagiging mapagmahal. Pang-apat, bibigyan lamang ng 3 minuto ang bawat pangkat upang pag-usapan ang sitwasyon. Pang-5, ilalahad ng mga leader ng grupo ang napag-usapang sagot sa sitwasyon sa unahan ng klase. At pang-6, bibigyan ng 1 hanggang 2 minuto para sa pag-uulat ang bawat pangkat. Narito ang ilang halimbawa ng sitwasyong maaaring ibigay sa mga pangkat. Para naman sa individual na gawain, narito ang mga panuto. Una, kumuha ang lahat ng mag-aaral ng papel o kwaderno. Pangalawa, sa inyong papel, gumuhit ng 2 gawain na maaaring gawing pag-uwi ng bahay na nagpapakita ng pagiging mapagmahal. Pangatlo, pag-uwi ninyo hanggang bukas ng umaga ay dapat na magawa ninyo ang mga gawain na inilista ninyo. Pang-apat, pagkatapos magsulat ng mga mag-aaral ay maaaring tumawag ang guro ng 3 mag-aaral na magbabahagi ng kanilang iginuhit. At pang-5, matapos makapagbahagi, ang mga mag-aaral ay itataas ang kanang kamay at susunod sa sasabihin ng guro. Sundin ang panuto ng ating gawain. Una, magkakaroon tayo ng think, try, share na gawain. Pangalawa, humanap ng 2 kamag-aral na maaaring makasama sa pangkat. Pangatlo, sagutin ang tanong batay sa mga sitwasyon na ibibigay ng guro. Pang-apat, ibahagi ang iyong kasagutan sa iyong mga kasamahan. Ano ang gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pagiging mapagmahal? At bakit ito ang iyong naging kasagutan? Ipaliwanag sa iyong kasamahan. Narito naman ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat sa loob ng puso ang 5 salita na nagpapakita ng pagmamahal na kaya at nais mo nang isagawa o isakilos. Para sa pandalawahang gawain, kumuha ng 1 kapareha. Pag-usapan ang 1 kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa na hindi mo pa kayang isagawa o isakilos ngunit nais mong matutuhan at simulang gawin. At ipaliwanag ito sa iyong kapareha. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasabi ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At naiisa-isa na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Magandang araw sa inyong lahat! Maaari rin ba ninyong batiin ng magandang araw ang inyong mga kamag-aral? Simulan nating muli ang ating talakayan sa isang tanong. Ito rin ang kaparehang tanong na tinatanong ko sa inyo noong nakaraang 3 araw. Ngayon na rin ang huling araw na gagawin natin ang aktibidad na ito, kaya naman mahalagang talagang mapag-isipan ninyo ang inyong sagot. Una, magtatanong ang guro.
Kung oo ang inyong sagot, kayo ay tumayo. Kung hindi naman ang inyong sagot, kayo ay manatiling nakaupo. Tatawag ang guro ng 2 hanggang 4 na mag-aaral upang ipaliwanag ang kanilang mga kasagutan. Mga bata, sa inyong palagay, kayo ba ay isang mabuting tao? Naalala pa ba ninyo ang ating mga aralin kahapon? Tungkol saan nga ang ating naging talakayan? Sa ngayon ay marami na tayong natalakay na mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Ngayon, sagutin ang tanong, kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Alin-alin ang sa palagay ninyo ay kaya na ninyong isakilos? Nitong nagdaang 3 araw ay tinanong ko kayo ng kaparehong tanong at ngayon na rin ang huling beses na gagawin natin ang aktibidad na ito. Kaya mahalagang mapag-isipan ninyo nang mabuti ang inyong sagot. Kayo ba ay isang mapagmahal na tao? Kung oo ang inyong sagot, itaas ninyo ang inyong 2 kamay. Kung hindi naman ang inyong sagot, yumuko. Mula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw pa, lalo pa nating mauunawaan ang kahulugan ng pagiging mapagmahal. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasabi ang mga kilos o gawain na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At naiisa-isa na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Mga bata, sabay-sabay natin bigkasin. Kapwa, paggawa ng kabutihan. Gawain o kilos. Mapagmahal. Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil? Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Sa inyong palagay, ano-ano ang mga paraan upang maipakita ang pagiging mapagmahal sa kapwa? Ating talakayin ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ngayon naman ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ito ay pinamagatang kabutihan sa kapwa. Kabutihan sa kapwa. May gawain sina Manoa sa loob ng klase. Tayo ngayon ay magkakaroon ng bahaginan, saad ng guro. Ibabahagi natin kung paano tayo naging mabuti sa ating kapwa noong mga nakalipas na araw. Malinaw ba sa lahat? Tanong ng guro. Opo, sagot ng klase. Sino ang gustong mauna sa pagbabahagi? Muling tanong ng guro. Maraming nagtaas ng kamay sa klase. Manoa, ikaw na ang mauna, saad ng guro. Tumayo si Manoa at nagpunta sa harapan. Noong mga nakaraang araw, ako ay tumulong sa aking lola na hanapin ang kanyang salamin sa mata at sa ating guro na magbitbit ng kanyang mga gamit. Nakipaglaro din ako sa aking kapatid at tinulungan siya na linisin ang kanyang sugat. Pinakain ko rin ang nagugutom naming alagang aso at pusa. Kwento ni Manoa. Magaling, Manoa! Puri ng kanyang guro. Sino pa ang gustong magbahagi? Tanong pa nito. O, ikaw naman. Mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? At ano-ano ang mga natutuhan ni Manoa sa nakaraang aralin nila sa klase? Tayo ngayon ay magbabahaginan tungkol sa mga sarili nating karanasan ng pagiging mapagmahal. Mga bata,
Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng mapagmahal? Ano naman ang ibig sabihin ng kabutihan sa kapwa? Bakit mahalaga ang kabutihan sa kapwa? At bakit din mahalaga ang pagiging mapagmahal? Naalala pa ba ninyo ang mga gawain na inilista ninyo kahapon? Kunin ninyo ulit ito at tayo ay magkakaroon ng bahaginan. Alin sa inyong mga nailista ang inyong nagawa? Alin sa inyong mga nailista ang hindi mo nagawa at bakit? Ano ang pakiramdam mo habang ginagawa ang gawain? Ano naman ang pakiramdam mo matapos gawin ang gawain? At ano ang reaksyon ng mga tao sa paligid mo habang ginagawa mo ang mga gawain? Bakit sa palagay mo ay ganoon ang kanilang naging reaksyon? Sundin ang panuto ng ating gawain. Magkakaroon ng malayang talakayan. Sagutin ang tanong batay sa mga sitwasyon na ibibigay ng guro. Ibahagi ang kasagutan sa klase. Narito naman ang gabay na tanong. Anong gawain sa eskwelahan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pagiging mapagmahal? At bakit ito ang iyong naging kasagutan? Ipaliwanag sa iyong kasamahan. Narito naman ang mga sumusunod na sitwasyon. Tukuyin at isulat ang mga salita sa ibaba batay sa magandang dulot ng pagpapakita ng pagmamahal at kabutihan sa kapwa sa loob ng tahanan o eskwelahan. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Basahin ang mga sumusunod na panuto. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Naipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at naibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikatlong markahan. Unang nagumang pagsusulit sa GMRC Grade 2. Mahusay mga bata! End of week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!